Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, aalamin natin paano nga ba ang tamang strategy lalo na sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang fear, uncertainty and doubt sa global markets. Yan ang aalamin natin sa video na ito. So bago natin pag-usapan yan, kung bago ko pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Estudyante Trader, isa tayong 20-year-old financial planner and also analyst na kung saan tayo po ay nag-aral pa sa mga iba't ibang global educational institutions for us to be able to share you yung mga lessons na nakuha natin. Kaya naman mag-subscribe ka na, mag-follow ka na para mas marami ka pang matutunan. Ayos po ba yon? O eto bago tayo magsimula, tatlong parts ang pag-uusapan natin sa video nito. Fundamental 101. Number 2 is yung tinatawag po natin na paano ba yung strategy natin sa panahon natin ngayon. Bumababa ang crypto, bumababa ang stocks or equities, bumababa rin po yung mga ibang alternative investments. Ano ba yung tamang dapat gawin ngayon? And lastly, number 3, ano yung conclusion? Ano dapat yung maging aral po natin dito kapag ka nagiging bear market or kapag ka merong mga somehow paparating na problema or recession sa market. So, kaya naman, let's go. Number 1 po, fundamentally speaking, kaya po bumababa ang markets ngayon ay dahil po talagang nagkakaroon po tayo ng panic selling. Nagkakaroon po tayo ng panic sell-offs. Ibig sabihin po talagang negative yung mga data, mga economic data po natin, mga economic indicators. Halimbawa po nito yung pagtataas ng interest rate, yung mga pagtaas ng unemployment rate, yung mga inflation rate, yung macroeconomics po. At syempre hindi lang po yan, yung mga geopolitical tensions po, yung mga geopolitical issues, mga territory claims, yung mga ganyan po. So nagkakaroon po kasi ng tinatawag po natin na girian. So kapag po nangyayari yon, may mga disputes, may mga tinatawag po tayong yung mga supply ng trade sa iba't ibang bansa, syempre nakakaapekto yun sa ekonomiya, sa negosyo at lalong-lalo na sa mga investments. Ngayon tayong mga investors and traders. So kaya gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na talagang justified yung paggalaw ng mga markets ngayon. Kung bakit siya bumabagsak, kung bakit nagkakaroon ng panic selling, ay dahil talagang it is backed up by fundamentals. Yun po ang pinakaunang lesson natin. Kasi ano pong ibig sabihin nito? Technicals should be backed up by fundamentals. Meaning, kapag ka bumababa yan, sigurado may dahilan yan. Pag nakikita mong downtrend yan sa chart, sigurado merong catalyst yan kung bakit siya tuloy-tuloy na bumababa. So, kailangan, as a trader, as an investor, you should do your own due diligence for you to know what are those factors kung bakit nga ba ito nangyayari. Okay ba yon? So yun ang pinakaunang lesson. Kasi bakit bumababa? Bakit tumataas? There will be always reasons kung bakit siya nangyayari. Okay? So that's number 1. Technicals should be backed up by fundamentals. Pag bumababa, tumataas, sideways, sigurado merong catalyst yan, merong factors kung bakit nangyayari yon. At number 2, ano ba yung strategy natin sa ngayon as a trader, as an investor na hindi nagmamadali, hindi greedy? Ano ba yung kailangang dapat gawin? Number 1, syempre sa panahon kasi natin ngayon, talagang volatile po ang markets. Mapa US stocks yan, mapa indices, equities, ayan, currencies, dahil nga po sa global factors. Ibig sabihin, hindi lang isang bansa ang naapektuhan, hindi lang isang industry, hindi lang isang market, kundi napakalawak po ng scope netong mga global economic issues and factors na hindi nga maganda ang mga data, mga numbers as of now. So, ang dapat natin gawin, number 1, is to really study. Okay, bukod sa nag-i-study ka, huwag ka muna mag-trade. Kasi nga, nag-study ka pa lang, nagpaplano ka pa lang. So, huwag ka muna mag-trade. And then you try to evaluate, to analyze, to realize kung ano ba yung market na maganda-ganda sa ngayon. Diba? Halimbawa po niya, nagkakaroon ng mga pandemic, nagkakaroon ng mga recession, nagkakaroon ng pagtaas ng mga interest rates. Ano ba yung mga investments na tumataas? Pag tumataas yung interest rates, yung iba nasa gold, yung iba nasa silver, nasa commodities, yung iba nasa certificate of deposits, nasa bonds, nasa yields, dahil interest-bearing investments yan. Ano po ang sinasabi ko dito? Sigurado pa rin ako na meron pa rin investment na tumataas ngayon despite all of this negative
catalysts in the market. Yun po ang ibig sabihin ko dyan, na meron pa rin mga investments na kung hindi man sobrang tumataas, yung stable as it is. Bakit? Dahil nga po sila ay mga safe haven assets, safe haven investments na pandemic proof, kumbaga, parang ganyan. Or kaya naman yung mga recession proof, na naniniwala yung mga tao, it is a store of value, measure of wealth, na kung saan pag naglagay sila doon, nai-store yung value ng pera nila. No, yun nga lang sa ngayon, ang crypto bumababa dahil kasama siya sa mga factors, no? So kaya yan mga aaralin nyo. Wag muna kayo mag-trade, mag-aral kayo, alamin nyo yung mga tinatawag po natin na market correlations, no? Intermarket correlation, ano bang kaugnayan ng Bitcoin at ng US dollar at ng mga indices sa stock markets, at syempre yan, yung mga currencies, kasi sigurado ako kahit bumaba yung dalawa na yon, stock market, crypto, sigurado yan, may ibang market, may ibang asset classes, may ibang investments, pataas naman po. Okay, sigurado ako dyan. Kaya yun dapat ang kailangan yung alamin as of now. Kasi nagbababaan eh, hindi nyo naman talaga pwedeng i-trade yan. Kasi minsan volatile, pag bumaba, nag-sell short ka, biglang aangat, biglang magre-retest. So, matatalo ka pa kapag as in nag-trade ka ngayon, no? As in, yung volatility ng market na up, down, sasaluhin mo yan. So, kaya ako, kahit nasabihin nating may pang-trade, di ba? May experience na sa market, huwag kang magmadali. Mag-aral ka, planuhan mo maigi, dahil ibig sabihin yan, pine-prepare ka nung market, no? Na hindi pa mag-trade sa ngayon, pero pinag-aaral ka niya muna, at syempre, pinaghahanda ka niya muna para pag nag-trade ka, ready ka na. Okay? So, that's number 2. Okay? Alamin niyo yung mga factors na yan. Fundamental factors, technical factors. At number 3, ito yung pinaka ginagawa ng mga institutions ngayon. Bumibili sila. Pero tayo, kung hindi ka naman, depende yan sa risk appetite mo eh. Sabi nila, dapat na daw bumili ngayon. Pero nga, hindi pa dapat. Bakit? Dahil baka malay mo, bumaba pa eh. Okay? Kasi may mga support and resistances pa yan, na kung saan support hindi pa bumababa doon. So kaya pwede pang mag-plunge yan. Yung mga makikita natin, yung mga stock markets, mga indices, na yung iba, hina-hype na siya ngayon, pero depende pa rin sa inyo yan. Kung ako, hindi pa ako bibili ngayon. Kasi nakikita ko, pwede pa siyang bumaba eh. No? Kaya ang ibig sabihin lang nun, mag-aral muna kayo na mag-aral, mag-plan, mag-prepare as of now. What is the right thing to do? What is the best thing to do today is to actually study and plan. Diba? Bumabagsak yung mga markets, bumabagsak yung mga investments, aralin mo bakit sila bumabagsak, magplano ka, mag-prepare ka, and yung number 4, so on and so forth, ay yun na nga yung mag-e-entry ka. Pero as of now na nagbabagsakan lahat ng market, all we have to do is to study, plan, and prepare. Diba? Para sa upcoming na pag-reversal. Okay? Kasi hindi kasi natin yan sasaluhin ng mismong bumabagsak. Sasaluhin natin siya kapag medyo malapit ng mag-reversal. Kasi baka mamaya, 'di ba, you are catching a falling dagger, 'di ba? Or falling knives. Yun nga yung expression nila doon, no, na bibilin mo yan continuously bumababa, medyo malaki pa rin yung risk mo. Pwede naman bumili kahit nasa baba, pero yung pa-reversal na, yung planado mo at aral mo talaga. So ganun dapat yung tamang entry, tamang plano dito sa trading. Kasi pag namali ka dyan ng entry, isang mali mo lang ng entry, nag-all-in ka pa, hindi mo pinagplanuhan, hindi mo pinag-aralan, grabe, 'di ba? May mga, lalo na sa cryptocurrency market, 'di ba? Uso yung mga rug pull diyan. Uso yung walang flooring price diyan, walang ceiling price. Anything can happen, anything it goes. So, kaya pag-aralan nyo, bago kayo mag-trade, bago kayo mag-invest, lalo na sa ngayon, 'di ba? Nag-uumpisa ka, gusto mo mag-aral. So, pag-aralan mo maigi kasi bumabagsak talaga yung mga market ngayon, no? Ang ideal is talaga magplano, mag-aral, mag-prepare para sa next na pag-reversal nito or pagtaas ulit ng presyo or pagbawi. Yan ang kailangan natin gawin ngayon, no? So, kaya tandaan nyo yung tatlo na yun, ha? So, number 1, 'di ba? Aralin yung fundamental factors. Number 2, wag muna kayo mag-trade ngayon, mag-aral talaga. At number 3, talagang i-evaluate, magplano na maigi para next na reversal, kasabay na tayo doon. Okay ba yun? So, marami pa tayong gagawin gantong videos. Like, share, and subscribe. Comment nyo kung ano yung mga natutunan nyo. See you on my next vlog.